in heaven, yan. Para makapasok po tayo sa langit, hindi lang po basta nagsisimba ka, ano po. Akala po nung iba, kapag nagsisimba ka na, ay pwede ka na makapasok sa kaharian ng langit. Kala nila, kapag nakinig ka na ng salita ng Diyos, pwede ka na makapasok sa langit. Kapag mabait ka, di ba, simply, pwede ka na makapasok sa langit. So marami pa rin po pamantayan ng Diyos. And this is the first thing that He teaches to their disciple is about their attitude. Kaya nga po, meron po tayong tinatawag na beatitude. So ito pong beatitude na ito, napakalaking bagay po ito na dapat matutunan po ng bawat isa sa atin, especially if you are following Jesus. Kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon, kailangan po na maintindihan po natin ito at ma-adapt po natin at maipamuhay po natin itong bagay na ito. Okay. The Sermon of the Mount, we notice first that this referred to us the beatitude. Yung unang-unang sermon ni Jesus sa mga alagad niya doon sa bundok, ang tinuro niya po agad dito, yung pong ugali. So sa madaling salita, yung attitude is a must. So sa madaling salita, kapag tayo po pala lumalapit sa Panginoon, kailangan babantayan muna natin yung ating ugali. Hindi po yung galing mo agad sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yung husay mo agad sa pag-share ng salita ng Diyos, kundi kailangan mahubog muna sa atin yung ating ugali. Kasi ang laki po ng kinalaman po nito sa ating pagsunod po sa ating Panginoon. We find Jesus discussing the blessedness of those who possess certain qualities. At ito po yung mga qualities na kailangan na makita po sa atin, na kung saan tayo po talaga ay pinagpala ng ating Panginoon. It is almost as though Jesus was answering two questions that people might have been asking. Alam niyo po, dito sa pagtuturo niya ito, dito parang nasagot niya yung dalawang katanungan nitong mga tao na ito na nais po at nagbabalak po na sumunod po sa Kanya. At ano po ba itong mga katanungan na ito? Unang-una yung katanungan na, who are the citizens in this kingdom of heaven? Sino po ba itong mamamayan po ng langit na ito? Sino po ba yung candidate na makapasok at makapamayan doon sa kaharian ng Diyos? And the other one is, what benefits do they receive? Na kapag sumunod sila sa Panginoon at naayos yung kanilang mga pag-uugali, ano po ba yung mga magagandang bagay na tatanggapin po nila sa Panginoon? Siguro marahil po sa iba, hindi nila makikita yung benefits po nito. Lalo-lalo na, especially, kung ang isang tao po ay nakapokus lamang po sa pagpapayaman sa sanlibutan na ito, hindi niya talaga makikita kung ano yung mga benepisyo na dulot po sa kanya ng pagtuturo ng Panginoon nito about the Beatitudes. The Beatitude as who are the citizens of the kingdom. So dito po, tinatanong po dito na naisagot po dito ng ating Panginoong Jesucristo kung sino po yung papasok sa kalangitan. So marahil tayo rin po, nagtatanong tayo, ako ba yung mapapasok sa kalangitan? So doon pa naman makikita na po natin. At tayo rin po mismo, hindi natin maiwasan na magtanong sa Panginoon, Lord, pasok na po ba ako sa kaharian ng langit? Ano po ba yung mga magagandang benepisyo na tatanggapin ko kapag ako po ay naglingkod sa iyo? Yan po yung mga tanong po ng mga Kristiyano na para bagang nawawalan sila ng pag-asa dahil hindi nila alam kung talaga makakapasok sila sa kaharian ng langit o meron sila mga magagandang bagay na tatanggapin sa ating Panginoon. Ito po ang pag-aaral na ito about doon sa attitude, which is the Beatitude. Alam niyo po ba na mayroon pong tinatawag po dito na kaugnayan sa mga bagay na ginagawa po natin sa buhay po natin, most especially sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. One which involves several interrelated qualities. Ito pong mga qualities na ito, itong mga katangian na ito, na mayroon dapat tayo, ay magkakaugnay po ito. Amen. Hindi pa pwedeng isa lamang po ang kukunin mo dito. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi pa pwedeng isa lang ang nabago sa iyo. Hindi pa pwedeng isa lang na Kailangan yung kabuuan nito to make an assurance to go into heaven. Ito po yung kailangan na maipabuhay natin at ma-adapt po ng ugali po natin. Naiintindihan niyo po ba? Amen. So kailangan po na maunawaan po natin, hindi lamang simple na mabait ka sa kapwa mo, matulungin ka, okay na po yun, makakapasok ka na sa kaharian ng langit. Hindi po yun yung kumpagay parang, hindi na ako gumagawa ng kasalanan, pero who knows? Sino po makakapagsabi po sa atin na hindi na po talaga siya gumagawa ng kasalanan?
Hindi pa po, kasi mayroon kang mata na nakakakita, mayroon kang tenga na nakakarinig, mayroon kang bibig na nagsasalita, na nagkukos pa rin sa atin para tayong magkasala. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, binibigyan po tayo ng quality na pag-uugali ng Panginoon para nang sa ganon, masupil po natin yung mga bagay na yon sa buhay po natin para nang sa ganon tayo po ay magbunga ng buhay na walang hanggan. Now, sabi po dito, one which involves several interrelated qualities. So, ibig sabihin, kailangan ito'y buo, hindi isa lamang. So, meron po tayong iba't ibang quality po dito. Mamaya, papakita ko po sa inyo itong mga bagay na ito, yung kaninang binasa po natin. Only those who possess all of these qualities are truly citizens of the kingdom of heaven. Ano raw po yun? Possess all of these qualities. Nagtataglay ng lahat ng katangian na ito. Ng pag-uugali na ito na tinuro ng Panginoon. Kaya nga kung minsan nga lang, di ba kapag nagalit ka, suplada ka na. Kapag halimbawa, nabigo ka lang sa mga pangarap mo, nakita mo, ang sungit-sungit na. Wala na sa kondisyon, wala na sa mood. Nagbabago na agad yung ugali. So dito pa naman, makikita na natin na hindi po tayo magiging qualified to enter the kingdom of heaven. Amen. So yung kapag wala kang pera, mainit na agad yung ulo mo. So dito pa lang, makikita mo na. So, sino po ba talaga yung makakapasok sa kaharian ng langit? Yung sinasabi po dito, those who possess all these qualities. Yun po yung mayroong kasiguraduhan na makapasok sa kaharian ng langit. Tingnan po natin po ito. Maaring sinasabi natin, uy, meron ako nung binasa ni pastor na yun. Maari nga po sa inyo, pero baka naman hindi po ganito ang interrelated nitong qualities na ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. Maaring ganito po yan, For it should be evident that some, meron siguro kang nitong isa na ito, pero wala naman itong kalakip na ganito. Okay, papakita ko po sa inyo kung paano ko po yung sinasabi na interrelated, Ganito po yan. May be poor in spirit, but do not hunger and thirst after righteousness. Pero hindi naman po siya parang naghahanap ng katwiran, na matuwid na pamumuhay pagdating sa ating Panginoon. So sa madaling salita po, baka naman hindi po tayo, kumbagay parang namumuhay sa righteousness ng Panginoon. So ibig sabihin, maaring tayo po ay aminado po tayo sa sarili po natin na abang-aba tayo pagdating sa Espiritu, pero baka hindi ka naman naghahanap para lumago yung Espiritu mo. Amen? Amen. Kasi it is important to know, as a Christian, we need to know that you are poor in the Spirit, kulang. Amen. So sabihin po natin, mayroong kakulangan pagdating sa mga bagay sa Espiritu. At ang laki po ng impact po nito sa ugali po natin. Kaya nga marami pong iba, marami po sa panahon po natin ngayon nag-aakala na sapat na po yung kanilang nalalaman. Sapat na po yung kanilang nabasa, narinig, para sabihin po nila na they have a rich in spirit already. Pero ang totoo nga po niyan, tayo po ba'y naghahanap po talaga ng katwiran? Uhaw po ba tayo doon at gutom po ba tayo sa mga bagay na matuwid pagdating sa ating Panginoon? May mourn but are not pure in heart. Maaaring nahahapis po tayo, pero baka naman hindi busilak ang puso po natin sa ating pagkahapis. Kasi meron po nahahapis na nagbubunga at nagdudulot po sa kanya ito ng pagkagalit. Hindi niyo po ba napapansin kapag halimbawa sometimes we mourn? Amen? Hindi niyo po ba napapansin na kung minsan natataniman po tayo ng sama ng loob? Hindi po ito yung character or the qualities of attitude of a disciple to Jesus. Hindi po ito yung hinahanap talaga ni Jesus. Maybe meek, but are not peacemaker. Maaring meron kang kababaan loob, pero gumagawa ka ba ng ikapagkakasundo? O baka ikaw pa yung sanhi ng ikapag-aaway o ikasasama ng loob ng iyong kapwa. May be persecuted, but not for the righteousness' sake. Maari po tayo po'y inuusig, pero yan po ba pag-uusig na yan ay may kinalaman dahil ikaw ay naglilingkod kay Kristo? Baka naman inuusig ka dahil masama ang ugali mo. Baka kaya ka inuusig dahil madamot ka. Baka kaya ka inuusig dahil hindi ka marunong makisama sa mga kapitbahay mo. Kaya nga po, ang ibig sabihin po nito, hindi po basta-basta po ito na meron kang isang ganito pero wala ka nito.
So sa madaling salita, interrelated po itong mga qualities na ito, na attitude na itinuturo sa atin ng Panginoon. Takes all these qualities, and in this sense, maybe we may become citizen. So kung lahat po ng mga bagay nito ay talagang i-adapt po natin at matututunan po natin, magiging pagbabago po sa buhay po natin, marami po na masabi po natin na makasiguro po tayo na makapasok po sa kaharian ng ating Panginoon. Where each of them are needed in conjunction to assure that an entrance will be supplied to you abundantly into everlasting kingdom ng ating Panginoon. Amen. So sa madaling salita pala, maganda po itong pag-aralan. Kasi minsan tayo po, nalilito po tayo, bakit ganito? Baka hindi ako makapasok sa langit kasi hindi pagganap yung aking pagkakaunawa pagdating sa Biblia. So kung mapapakita po natin, sabi nga po dito, we are poor in the spirit. So tingnan po natin po dito, minsan nawawalan po agad tayo ng pag-asa sa pag-aakala na baka hindi ako magaling mag-preach, hindi ako magaling maglingkod sa Panginoon, baka mga sablay-sablay yung paglilingkod ko sa Panginoon, hindi na ako makapasok sa kaharian ng langit. Alam niyo po, hindi po yung binabasihan ng Panginoon. Ang basihan ng Panginoon po talaga yung puso. Amen. Yung ating pong ugali, pwede po pakisabi sa katabi mo na kailangan talaga yung ugali. Kailangan talaga yung ugali. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11. Dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan sa inyong kabutihan ng kaalaman, sa inyong kaalaman ng pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, ang inyong katatagan sa pagiging makadiyos, at sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ay ang pag-ibig. Kung ang mga katangian ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. So, inaagapan po kasi ng ating Panginoon po dito, yung hindi po mawala ng saysay yung mga bagay na ginagawa niyo. Tingnan niyo po ito, ano po. Minsan tayo, church po tayo ng church, ano po. Pero hindi po tayo nagiging aware doon sa ating ugali. Kaya nga kung minsan, di ba, mayroong mag-church, tapos pagkatapos ng church, uuwi na lang. Ano po ba yung klase ng ugali po yun? Ibig sabihin po noon, wala kang pakialam. So sa madaling salita po dito, dinidevelop po talaga ng Lord para po tayo magkakakilalanan sa Espiritu at katotohanan sa Panginoong Jesucristo. Now, our faith, yung ating pong pananampalataya, yun po yung nag-uugnay-ugnay po sa atin. Amen. Kaya nga po, yung mga naunang iglesia, yung mga naunang alagad ng ating Panginoong Jesucristo, sila po ay nagkaisa sa Espiritu at pananampalataya. Amen. So sa madaling salita, napakahalaga na iisa yung pananampalataya natin, hindi laban-laban. Okay, tingin po kayo dito, ano po, para maintindihan niyo itong bagay na ito. Ano po ba ibig sabihin po dito? Yung faith po natin, dapat nagkakaroon po ito ng solidity. Amen. Sa bawat isa po na kapatiran. Amen. Hindi po yung until now, ilang taong ka na nag-church dito, pero hindi po pakilala yung ugali ng bawat isa. Kaya bakit? Kasi wala kang pakialam doon sa ugali ng kapwa mo. Kaya nga minsan, ang nangyayari po sa wala kang pakialam sa akin. Bakit? Ganun po kasi yung ugali natin Hindi tayo pa pwedeng pakialaman. But then, ang pinapakita po sa atin ng Panginoon po dito, in one faith in God. Yung pananampalataya na yon, nagtataglay ng kabutihan. Sa pananampalataya, kailangan idagdag natin yung kabutihan. At sa kabutihan, yung kaalaman. At sa kaalaman, yung pagpipigil sa sarili. At sa pagpipigil sa sarili, yung katatagan. At sa katatagan, pagiging makadiyos or makabanal. At sa pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At ang pagmamalasakit ay ang pag-ibig. So ito mga katangian na ito, kailangan sangkap ng iyong pananampalataya. Kaya we cannot say that I am faith in Christ kung wala po itong mga karagdagan na ito na sangkap sa pananampalataya mo. That's why sabihin po natin, paano ka magiging matatag sa pananampalataya? Paano mo sasabihin na malakas sa pananampalataya mo sa Panginoon kung wala po ito yung kabutihan? Wala po ito yung kaalaman? Wala po ito yung pagpipigil sa sarili. Wala po ito yung katatagan. Wala po ito yung pagiging makadiyos o banal. O wala po dito yung pag-ibig. So sa madaling salita po, tinitignan po natin yung area
ng bawat paglilingkod po ng isang tao in relations to our attitude towards God. Amen. Kasi mahalaga po na tayo po mga lumalapit sa Panginoon ay mayroon na pong taglay na pag-uugali na adapted po natin kay Heso Kristo. Kaya nga kung halimbawa, let's say makasarili po tayo, tinitignan lamang po natin yung sarili po natin, ako, masasabi ko po na hindi po tayo talaga naglilingkod sa ating Panginoon. So verse 9, sabi po dito, ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayo maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malulugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Alam niyo po, kapag maayos na po yung ating pag-uugali, yung ating pananampalataya sa Panginoon ay nagiging husto't ganap sa ating Panginoong Heso Kristo. Mahalaga po ito mga kapatid, hindi lamang po simpleng faith po yan, kasi yung faith po natin maglalagay po sa atin into salvation. Remember what it says into Ephesians chapter 2? Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Heso Kristo at sa kagandahang loob ng Diyos. At hindi ito galing sa ating mga gawa. So sa madaling salita po dito, yung faith na yon ay nagtataglay ng katangian. Hindi ba yung parang meron akong pananampalataya sa Lord, nananalig ako sa Lord, pero wala naman po yung tinatawag na katatagan, wala po yung pagiging banal, wala po yung pagpipigil sa sarili, wala po yung pagmamalasakit sa kapatid, wala po yung pag-ibig. So ibig sabihin, we cannot say it, faith in Christ Jesus. Amen? Kaya nga ang isang pong Kristiyano, ang isang kapatid sa Panginoon ay hindi po nagiging makasarili. Hindi po siya soloist na lamang po, na basta papasok sa church at makikinig ng salita at pagkatapos po nito ay uuwi na lang walang nakakilala. Amen? Amen. Meron po ba sa atin dito na parang hindi kakilala? Kailangan, kapag gano'n po tayo, kailangan po na makita po natin na mayroong kailangan isang kap sa pananampalataya po natin. And one of the great attitude that was teaching for us by Jesus, yun po yung bagay na kailangan natin matutunan na idagdag natin sa pananampalataya. Hindi naman po tayo kapag tayo nagsisimba, mayroon na po tayong faith. Hindi po ganun po yun. Maraming bagay kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos upang matutunan natin maging matatag. Upang matutunan po natin na magkaroon ng malasakit sa ating mga kapatid. Upang tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pagpipigil sa sarili. Upang tayo po ay lumakad sa matuwid. Amen. So sa madaling salita, kaya po pala tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para yung pananampalataya na ibinuhos sa atin ng Panginoon ay masangkapan ito ng totoong kahulugan ng pananampalataya. Amen. Now, let's go into who are those citizens of the kingdom of heaven. Kanina sinabi po natin dito na meron po tayong common traits or attitudes na tinuro po sa atin ng ating Panginoon. First attitude that we need to have as a Christians to Jesus Christ is the attitude of poor in the Spirit. Pag sinabi poor in the Spirit, dito pa masasabi po natin mahirap sa Espiritu. Kung sa Tagalog, ano po. Pero meron po deeper meaning po ito. So ano po ibig sabihin po nito? To be poor in the Spirit is to have humble opinion of ourselves. Humble opinion. So ibig sabihin po nito, yung meron tayong mababang pagkapalagay sa kalagayan ng ating espiritu. Hindi ba yung para bagang nakapag-church ka lang pero parang ang taas-taas mo na, no? Christian ako, lingkod ako ng Diyos, I am a follower of God. Parang akala natin gusto na agad yung ating nagawa. Ano po? First time mo lang halimbawa, nakapag-church ka, nakapag-worship ka, tapos ang akala mo, lakas-lakas na ng espiritu mo. Now, dito po natin masusukat po itong poor in the Spirit. Ano pa po sabi po dito? To be sensible that we are sinner and have no righteousness of our own. Kahit na palakasin mo ng palakasin yung espiritu mo, still, you must remember that you are
are still a sinner without Christ Jesus. Amen. Na hindi po tayo magiging walang kasalanan kung wala si Kristo. Amen. Kaya sino po tayo na magmamalaki sa Espiritu? Kaya nga po, wala po mga Kristiyano na nagmamalaki sa Espiritu. Amen. Na magaling ako, mainam ako, mahusay ako, marunong ako. Hindi po ganun ang dapat na pagtingin po natin sa sarili po natin. Amen. Kaya nakalakip nung tinatawag na born in the Spirit, yung po meron po tayong katwiran na kung saan alam natin, kilala natin kung sino tayo. Amen. Amen? Amen. Marami po kasi kung minsan nakakalimot sa Panginoon, makinig po kayo dito. Marami po sa atin kahit na nag-church po sila, nakakalimutan po nila yung kanilang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, ang gusto talaga ng Lord, we always be sensitive knowing that we are a sinner to Him. Amen. Kailangan lagi mong malaman, isa ako makasalanan na nangangailangan ng Heso Kristo sa buhay ko. Amen. This is how poor in the Spirit meant for us. Amen. Ito po yung kahulugan po ng tinatawag na poor in the Spirit. Hindi naman po yung totally wala kang alam sa Panginoong Heso Kristo. Amen. Yung pong ibig sabihin po nito, you are very sensible. Amen. Amen. Na alam mo kung anong kalagayan mo sa Panginoon. Kaya nga po, alam nyo, mga kapatid sa Panginoon, maraming nag-aakala ng kala po nila, napakalinis na po ng pamumuhay po nila. And mostly, alam niyo po, sa mga Kristiyano, na kapag halimbawa nakapasok lamang po, nakapakinig ng salita ng Diyos, akala po nila, sobrang linis na talaga ng pamumuhay nila. Kaya nga po ang Lord, hindi po talaga nalulugod sa mga ganun po. Kaya ano sabi niya, He opposed the proud and gives favor to the humble. Amen. So kaya nga, yung humbleness, kalaki po ito nung poor in the Spirit. Ano pa sabi po dito? To be willing to be saved only by the rich grace and mercy of God. So, ibig sabihin po nito, paano ka maliligtas? So, dapat ang kaligtasan ay nakapokus lamang sa biyaya at habag na nagmumula sa Panginoon. At hindi po sa sarili nating kakayanan. Kaya ang dami po mga Kristiyano nagmamalaki po sa Panginoon sa pagkakakala po nila na kaya na po nila lahat ng bagay. Still, hanggat hindi ka nakakarating doon sa kaharian ng langit, dapat na malaman mo na hindi ka maliligtas kung hindi dahil kay Heso Kristo. Always keep in your heart na ang kaligtasan ay dahil kay Kristo at hindi dahil sa galing mo. Hindi dahil nagsisimba ka na, ligtas ka na. Hindi dahil gumigising ka ng umaga para mag-pray, ligtas ka na. Kundi yung poor in the Spirit ay pagpapakita na tayo po ay naligtas sa biyaya at habag ng ating Panginoong Heso Kristo po natin. And always keep it into our heart. Lagi po natin natandaan po ito at lagi po nasa puso natin na ang kaligtasan ay dahil kay Kristo. At wala na pong ibang bagay po niyan, kaya wala po tayong maipagmamalaki po talaga sa ating Panginoon. Poor in the Spirit means you must always know that we are a sinner. Amen. Kaya nga marami po talaga sa atin yung nagkakamali sa mga bagay na ito eh. Akala po natin ganap na yung bagay na ginagawa po natin. Tingnan po natin yung interrelation po nito mga bagay na ito. Ito poor in the Spirit dito po sa mga susunod po na attitude na ituturo sa atin ng Panginoon. They convicted us of one own spiritual property. Anong ibig sabihin po ng poor in the Spirit? Yung bang lagi pong mayroon siyang conviction doon sa kakulangan ng kanyang espiritu. Always remember, sabi ko nga po sa inyo, be sensible that we are a sinner. Amen. Yung lagi natin tatandaan, sinner ako, kundi dahil kay Heso Kristo, hindi ako maaalis sa aking pagkamakasalanan. Amen. So wala po tayong gamot po doon, no? Wala po tayong lunas sa ating pong kasalanan, kundi dahil lamang po kay Heso Kristo. Amen. Kaya kapag wala si Heso Kristo sa buhay mo at hindi mo talaga sinunod si Heso Kristo sa buhay mo, wala pong forgiveness of sin. Amen. 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 Kaya nga, yung conviction po natin doon, na tayo po mismo, malaman po natin na kung wala si Heso Kristo sa buhay po natin, wala po mangyayari sa espiritu po natin. Amen. Kaya we cannot serve God without Christ Jesus. Amen? Amen. Kaya nga po si Jesus po yung nagturo po nito eh. Bakit? Kasi po, without Him,
hindi po talaga tayo maliligtas. Pinapakita po dito that apart from Christ Jesus, we are all nothing. Wala tayo sa isay. Walang kwenta yung buhay mo. Sapagkat iisa lamang po yung nagbigay po sa atin ng halaga. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa God's people, God will accept into His good favor. Ito po mga tao na ito, kapag halimbawa naaalala mo, salamat sa Panginoon kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi po ako maliligtas. Salamat sa Panginoong Hesukristo dahil kung hindi sa Kanya, hindi po ako talaga magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anyway, all these things ay talagang dapat natanawin po natin sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, yung attitude of poor spirit ay hindi nakakalimot sa Lord. Hindi nakakalimot doon sa ganda ng ginawa ang paglilinis sa kanyang kasalanan. Yung pagpapatawad na ito ay hindi nabubura sa puso niya na si Jesus ang may gawa nitong mga bagay na ito. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ito po pagiging aba natin pagdating sa harapan ng Panginoon ay naglalarawan na tayo po ay talagang aware na kailangan mo si Jesus sa buhay. Amen? Amen! Kaya wag po natin sasabihin mas mahalaga ang trabaho ko kaysa kay Jesus. Mas mahalaga itong bagay na ito kaysa kay Jesus. Alam niyo po, yung conviction na ito na nagsasabi sa atin about our spiritual poverty. Kaya nga kapag yung pagpapahalaga na po natin sa ibang bagay, ibig sabihin yan, parang yung ating conviction ay parang hindi po nagtutulak sa atin kay Jesus. Kailangan itong conviction na ito, itulak ka talaga papunta kay Jesus dahil knowingly that we have a spiritual poverty. Amen? Kapag tayo pagdating sa Espiritu, kulang tayo, mahirap tayo pagdating sa Espiritu. That's why, anong kailangan ng isang katulad po natin? Lumapit kay Kristo. Amen. Kaya wala po lalayo sa Panginoon. Pakisabi mo po doon sa katabi mo, huwag kang lalayo sa Lord. Huwag kang lalayo sa Lord! Pwede po magpapakiulit. Huwag kang lalayo sa Lord! Sige, ulitin mo pa ulit sa Kanya hanggang tanggapin niya yan. Huwag kang lalayo sa Lord! Ngayon, tigilan mo siya kapag tinanggap na, pero pagka hindi pa tinatanggap, pag huwag titigilan, kahit nagpipreach ako, sigawan mo. Pwede po ba yun? Meron ba kayong katabi dyan na hindi tumatanggap? Hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit pag hindi mo tinanggap itong bagay na ito, sapagkat napakahalaga po nitong ugali na ito. Amen? Amen? Kaya nga marami pong mga matataas sa pride eh. Because this is the opposite of poor in the spirit. Kaya meron po, makikita niyo po, di ba, sobrang mga ang tataas ng pride po nila, na halos hindi mo mapayuko sa Lord, hindi mo mapaluhod sa Panginoon, hindi mo maipataas ang kamay, hindi makaiyak sa harapan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi parang sinasabi niya na, I don't mind if Jesus is not with me. Parang sinasabi niya na hindi mo naman kailangan si Jesus sa buhay niya. Kaya nga, kailangan po maging watchful po tayo doon. Amen. Kaya every time na tayo po ay tutulog sa Panginoon, dapat malaman mo na tayo po ay kulang na kulang pagdating sa Espiritu. Tingnan po yung sinabi po dito sa Isaiah 57 verse 15. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, matataas at banal na lugar, ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Kanino raw niya ibabalik yung pag-asa at pagtitiwala? Sa mga mabababang loob at nagsisisi. Kaya nga, if you go with Christ Jesus, pero proud ka sa sarili mo, ang taas ng pride mo, I tell you, wala ang pagsama ng Diyos. Pero kapag ka nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, every time nasasamba ka sa Panginoon, ang bababa ng kalooban mo, masyado talagang binababa mo yung buhay mo sa harapan ng Panginoon, I tell you, nandun po yung pagsama ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kaya ano mangyayari po dito? Yung sinabi po dito, ako ang sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Alam niyo, marami pong tao dahil po sa sarili po nilang hangarin, tumayo po yung kanilang isipan dahil sa pagsasaliksik sa mga bagay-bagay sa mundong ito, naging mataas po sila sa harapan ng ating Panginoon. Kaya marami pong mga tao po sa panahon po natin ngayon, hindi po talaga lumalapit sa Panginoon. It is because they thought na kaya po nila yung kanilang buhay.
Kaya nga, alam niyo po, ang layo po ng pagsama ng Diyos sa buhay po nila. Pero once na niyuko mo yung buhay mo sa Panginoon, nagpatira ka palagi sa Kanya, every time na sumasamba ka sa Kanya, nandun palagi ang pagsama ni Jesus Cristo sa buhay mo. Kaya nga kapag ang isang tao, nagpe-pray na, nag-worship na sa Panginoon, yuko-yuko na, umiiyak na, ang ibig sabihin nun, the presence of God is with him. Nasa Kanya yung presensya ng Panginoon. Kaya kapag nakikita mo, yung isang tao, kapag nakukonvict na, umiiyak na sa harapan ng Panginoon, nagsisisi na sa kanyang kasalanan, lumuluhod sa harapan ng Panginoon, ang ibig sabihin po niyan, sinasamahan siya ng presensya ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya ngayon, the opposite of poor in the spirit would be proud of heart, and those who are such like are more like, ganito po yan, ano po, sino po ba yung mga katulad po nito, mga merong po proud of heart? Pakitanong mo nga yung katabi mo, proud of heart ka ba? Proud of heart ka ba? Yan po yung mga talagang sabihin po natin na ang tatayog ng tingin sa sarili, masyadong ang tataas, mabibigat yung parang mga dating po nila sa kapwa po nila at maging sa harapan ng Panginoon. Sino po ba yung katulad dito? They are like the Pharisee. Ito po mga Pariseo po na ito, talagang sobrang tayog nito. If we look into if we read the Luke chapter 18 verse 19 to 9 to 14, mababasa po natin dito na ito pong Pariseo na ito nung nanalangin, pumasok sila sa templo, kasabay niya yung isang publikano. Ano sabi po nitong Pariseo na ito? Salamat Panginoon at hindi ako katulad ng mga publikano. Magnanakaw, nangangalunya, mahanay. Sinabi niya lahat ng mga katangiang masama nitong publikano na ito. Kaya alam niyo po ba, kapag ganoon po tayo, nakatingin po tayo sa kapwa po natin, ibig sabihin nun, mayroon tayong pagmamalaki sa puso. Kaya nga, we cannot condemn other through their sin unless you teach them to go with Christ Jesus. Minsan sinasabi, Pastor, bakit ikaw? Sinasabi mo sa amin yung kasalanan po namin. Because I am the one who teach you. Kasi kami po yung nagtuturo ng salita ng Diyos na inatasan ng ating Panginoon. Pero, to both of you here, hindi tayo pwedeng magsumbatan. O ikaw, magkakalunya ka, ikaw naman magnanakaw ka, at ikaw mamamatay tao ka. Ikaw nga masama ugali mo, madabot ka. Parang ito po, Pariseo na ito. Parang sinabi niya doon sa Pariseo at sa publikano, sabi niya, hindi ka nagtatides. Ako nagtatides. Hindi ka nag-aayuno. Ako nag-aayuno. So kung makikita po natin dito, he's being proud of him. Proud siya sa sarili niya. Kaya nga kapag tayo po ay tumutulog sa Panginoon, wala po yung kayabangan at pagmamataas. Kaya nga pagpasok mo dito sa church na ito, durog na durog ka kapatid sa Panginoon. Mapapang-mapang ang tingin mo sa sarili mo. Why? Because ano sabi po sa ating kanina? Ang lulukan ng Diyos ay nasa dakong mataas at banal. So, ibig sabihin po nito, dapat na ipakita po natin sa sarili po natin that we are humble only in the sight of God. Kailangan mababa ka lang, that you will down in the feet of Jesus. Na kailangan lagi lamang po tayo doon sa paanan ng Diyos at hindi ka na pwedeng magkaroon pa ng ibang bahagi doon sa parte ng ating Panginoon. Kaya nga kapatid sa Panginoon, if you are being proud, God opposed to you. Kalaban po natin ang Panginoon. At sino pa po ba yung sinasabi po dito? The Laodicean. Ano po ba ito mga taga-Laodicea? Kung babasahin po natin, tingnan po natin sa Revelation, sa aklat po ng pahayag, Kabanata 3, talata 17 hanggang 19. Sige po, buksan po natin yung Biblia po natin para mabasa po natin. Nandiyan na po ba kayo? Okay, sabi po dito, ano po? Verse 17 to 19. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi mo nalalaman ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto, upang ikaw ay maging tunay na mayaman, bumili ka rin sa aking puting damit, upang matakpan ang nakakahiya mo kahubaran,
at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka, pagsisihan mo, talikdan ang iyong kasalanan. So, ipinapakita sa atin ng Panginoon po dito, na yung po ba para pagmamalaki po natin sa sarili po, sa harapan ng ating Panginoon. Minsan meron po tayo ganung attitude bakit ako magpapasakot sa pag-aaral ng iglesia? Samantalang ako'y graduate ng abogasya. Ako'y graduate ng arkitekto. Kung minsan para bagang tayo po nagiging proud of ourselves by its own. Amen. Kung ano yung mga possession natin sa buhay natin, ito mayaman ako, negosyante ako, marami akong pera. Pero alam niyo po ba, sa harapan ng Panginoon, ikaw ay aba, sabi po dito. Nag-aakalang ikaw ay mayaman, subalit dukha naman sa Espiritu. So sa madaling salita, ang pinapakita ng Lord po sa atin dito, na kahit na sino ka man, wala kang dapat na ipagmalaki sa Panginoon, kundi magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon at itaas mo sa buhay mo, walang ibang kundi si Yesu Cristo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ito po publikano, opposite to the Pharisee. Alam niyo po ba ginawa nito? Yumuko lamang siya, hindi siya makatangala at dinadagukan niyo yung kanyang dibdib. Samantalang sa panahon po natin ngayon, marami po talaga mga Kristiyano ang patuloy na nagmamalaki sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po kayong paalalahanan po doon. Yung pag-church po natin, every Sunday or Wednesday or every kung ano ba yung gawain po natin, ay pagpapahayag ng kababaan loob sa ating Panginoon. Amen. Hindi niyo po ba alam kung bakit po tayo inaanyayahan ng Lord into the gathering? Kasi ang gusto ng Lord po na tayo po'y umasa sa Kanya. Amen. At kapag ang isang Kristiyano, most especially kapag nakakilala ka na sa Panginoon at lumiliban ka pa sa gawain ng Panginoon, ang ibig sabihin po niya yung pagmamalaki sa Lord. Amen. And this is sad truth na dapat po natin maintindihan. Kasi hindi po ba natin naiintindihan ito na kailangan kong lumapit sa Lord. Kailangan kong makapag-ugnayan sa Panginoon. Dahil without God in my life, hindi po talaga ako matatawag na Kristiyano kay Kristo. Amen. Without having all these things that offered to me by God, yung mga Christian's activities, alam niyo po ba na ibinigay ng Lord sa atin yan para po tayo makapanauli ng buhay ng ating Espiritu sa ating Panginoong Jesucristo. At doon po tayo nakakabawi sa Espiritu po natin. Amen. Kaya nga po, kung tayo po mismo, i-reject natin yung mga bagay na yun, ano po ang ibig sabihin po nyo? That we are being proud of ourselves. Na tayo po'y nagmamalaki at namamataas sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon, purihin ng Diyos dahil kayo'y hindi mga mapagmalaki sa Lord. Alam niyo po ba, every time na nakikita ko po kayo na lagi po kayo sumasamba sa Panginoon, naiisip ko na itong mga tao na ito ay hindi katulad ng mga Pariseyo. Sapagkat ang hanap po talaga yung makapanauli yung kanilang buhay sa ating Panginoon. Amen? And that was poor in the Spirit. Ang poor in the Spirit, naghahanap sa Panginoon. They are hunger and thirst to the righteousness of God. They are hunger and thirst to the holiness of God. They are hunger and thirst to the teaching of God. Uhaw na uhaw po siya doon sa mga bagay na yun. Pwede mo po ba tanongin yung katabi mo ngayon? Sabihin mo sa kanya kung nauuhaw pa siya. Nauuhaw pa ba? Sabihin mo sa kanya kung nauuhaw siya, pili siya ng soft drinks. Ikalawa, ano po dito? The mourn. Ikalawang beatitude is the mourn. Yung pong nahahapis sa Tagalog. Ang sabi po dito, but to do so in a specific sense over one's own spiritual poverty, one's sinfulness. So may kinalaman po yung kanina, no? Yung poor in the spirit ay may kinalaman para ikaw ay, ano po, yung mahapis. Kasi kung minsan yung kahapisan po ng tao, hindi naman po sa Panginoon eh. Hindi dahil sa paghihirap ng Espiritu niya. Hindi dahil sa kakulangan niya sa Espiritu, yung kanyang warning. Amen? Amen. Kundi saan siya nangangapis? Sa problema sa buhay. Sa kawalan sa mga pangangailangan sa buhay. Doon siya nangangapis at hindi doon sa kawalan at kakulangan sa Espiritu. At alam niyo po ba, sabi ko nga po sa inyo, those who are poor in the Spirit seek for the righteousness of God. Naghahanap sa katuwiran ng Panginoon.
Kung papasin po natin dito, ano po ba yung kinahahapisan mo sa buhay nito? Marami po sa atin po dito yung lagi nahahapis. Amen? Ikaw ba nahahapis ka sa oras nito? At anong dahilan ng pagkahapis mong yan? Dahil marami kang babayarin. Dahil marami kang utang. Dahil marami kang problema. Dahil wala kang pang-tuition. Yung po ba yung kahapisan po natin? At hindi po, ito po yung sinasabi po na tinuro sa atin ng Panginoon into the Sermon of the Mount. Kundi ang tinuro po sa atin ng Lord po dito about beatitude is those who are mourned about this lacking in the Spirit of God. Nahahapis siya dahil alam niya yung kanyang kakulangan sa Espiritu. He is spiritually poverty. Tingnan po natin, halimbawa, let's say, meron kang kasalanan. Ipinagluksa mo ba ito sa harapan ng Panginoon? Sino po dito yung nakagawa ng kasalanan pero parang dinidib niya itong kasalanan na ito at iniyak niya talaga sa Panginoon? Kung minsan hindi po tayo ganun, ano? Basta na lang natin kinakalimutan yung kasalanan o itinutulog na lang. Amen? Aminin niyo po yan. Siguro yung iba, sasabihin po nila, hindi na ako gumagawa ng kasalanan. Pero gusto ko malaman mo, walang nandito ngayon na hindi gumagawa ng kasalanan. Kung hindi ka gumagawa ng kasalanan, I tell you, hindi mo na kailangan ng Lord. Pero kaya nga natin kailangan ng Lord sa buhay po natin dahil patuloy tayo nakagagawa ng pagkakasala. Pero ang tanong po sa atin dito, did you mourn? Nahahapis ka ba kapag nakakagawa ka ng kasalanan? O feel na feel mo ba? Hello? Parang iba lang yung mga tinina naman po natin. Ano po? Sino po dito yung nakagawa ng kasalanan kahapon lang? O, di ba? Kahit hindi kayo parang nagpapatira pa sa Panginoon. Dapat nga kapag kanina, no, nag-worship tayo sa Lord, nag-iiyak ka, Lord. Kasalanan ko kagabi, Lord. Dapat pinararamdam mo na sa Panginoon yung pagsisisi mo doon eh. Amen? This is how we mourn to God. Hindi po yun, Lord, patuwarin mo ako sa kasalanan ko. Thank you, Lord. Pinatawag mo na ako. Hindi po ganun. Kundi talaga kinahahapis po ng isang katulad natin. Okay, tingnan po natin yung kay Haring David. Like David did after his adultery with Bathsheba. Ano pong ginawa niya po dito? Psalm 51 verse 3 to 4. Tingnan niyo po ito ha. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan naging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Grabe oh. Parang sinasabi ni David, hindi ko tatanggihan kung parusahan mo ako. Sapagkat totoo naman ako'y nagkasala sa iyo. Alam niyo, yun po yung problema ng mga Kristiyano ngayon. Eh, wala na po yung attitude na nahahapis pag nakakagawa ng kasalanan. Kundi tiwala na po sila na buong puso, buong sarili po nila na ipapatawad sa kanila ng Diyos po ito. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, dapat tayo rin po nababagapag yung kalooban natin every time na nakagagawa tayo ng pagkakasala. Hindi ba yun? Di ba, isasave ako ng Lord, mahabagin ng Lord, liligtas ako ng Lord, patatawarin ako ng Lord. I tell you one thing, kapag hindi nakita ng Lord that you are poor in the Spirit and humbly into God, I tell you, hindi ka ipapatawad ng Lord. Walang humihingi ng tawad sa Panginoon na proud pa sa sarili niya. Walang humihingi ng tawad sa Panginoon na hindi isinisiksik ang buhay kay Kristo. Those who repent to God, anong ginagawa niya? Makikita mo ipinipilit yung buhay kay Kristo. Kahit walang gawain, makita mo naghahanap ng gawain. Kahit walang prayer, nagyayaya ng prayer. Why? Kasi hapis na hapis ang kagkalooban dahil naaalala niya, katulad ni David, yung kanyang mga kasalanan. Anong sabi ni David dito? Pagkakasala ko ay kinikilala, di ko malilimutan laging alaala. Ito po yung naglalagay sa kanya into humbleness in the sight of God. Ito yung nagtutulak sa kanya para sumunod sa kalooban ng Panginoon, yung kasalanan niya. Kaya yung kasalanan ay pinapatawad kung marunong siyang magpakumbaba sa pagiging ng tawad nito. Kasi ang ganda po nito eh. Although nagkasala ka sa Panginoon,
malapit sa Panginoon po nito, pero yung kasalanan mo na nagtulak sa iyo para yumuko ka sa Lord, para ipabago ng todo ang buhay mo sa Lord, ang ganda na makilala mo na ikaw ay isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Kapatid, hindi niyo naman po alam kung ano po ang ibig sabihin ni David po dito. Yung pag-amin ni David po dito, na sinasabi niya na parang hindi niya sinasabi na, papatawarin mo naman ako eh. Hindi siya ganun eh. Kundi ang sinasabi ni David dito, karapatan mo na marapat lamang na ako'y iyong parusahan. Anong sabi niya po dito? Ako'y totoo nagkasala sa iyo eh. Yung pag-amin niya talagang genuine talaga eh. Totoo na sa puso niya. Marahil nga sa atin, minsan wala na tayong ganun eh. Di ba minsan tayo nga, sinasabi po natin sa prayer natin, kung ako man po'y nagkasala sa iyo. Kung ako man. Parang sinasabi mo na ikaw si Aquaman. Marami po Kristiyano, kala nila siya si Aquaman. Kung ako man ay nagkasala sa iyo. Parang ano po yung sinasabi nito? Hindi ko alam, Lord, kung nagkasala ako sa iyo eh. Parang hindi niya alam kung may kasalanan siya sa Lord o wala. Pero si David, ano sabi niya? Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malimutan laging alaala. Alam niyo po, yun yung kanyang alaala sa kanyang mga kasalanan na nagtulak sa kanya para mag-humble at sumunod at maglingkod kay Yahweh. Ngayon, mapapakita po natin dito, yung interrelation po nito kanina, tsaka nitong pangalawa, no born in the spirit, tsaka po yung mourn, ano po yung pinapakita po dito? Yung hindi ka mahahapis kung hindi mo alam yung kalagayan mo sa harapan ng Lord. Mourning to God means yung deeply repentance mo sa Lord. Amen. Yung pagkahapis natin sa Panginoon, yun yung malalim na paghingi mo ng tawad sa Diyos. Amen. Lord, sorry, nakagawa ako ng kasalanan. Masaya na ulit. Si David pinagluksa yung bagay na yun. Binagbag yung kalooban niya, hindi siya kumain, na halos ikamatay niya yun. Dahil tanggap niya yung kanyang kasalanan. Minsan tayo po, parang kuminsan kapag nakarating ka na sa church, parang sinasabi mo, hindi naman ako makasalanan, bakit ako yuyuko sa Lord? Hindi naman ako makasalanan, bakit ako luluhod sa Kanya? Bakit ako iiyak sa Kanya? Si David umiyak, nag-ayuno, nagdamit ng sako, hinubad yung kanyang pangharing kasuotan para ipakita kay Yahweh na siya po ay durog na durog sa Panginoon. Amen! Amen! Ganito po yung nakakapis. Ganun yung humihingi ng tawad sa Panginoon. Dinadagukan yung kanyang dibdib na parang katulad doon sa publikano. At anong ginagawa po nila naman ni David sa kanyang kahapisan dahil sa kanyang kasalanan kay Yahweh? Hinubad niya yung kanyang pagkahari. Amen? Para sinabi niya, sino ako sa harapan mo? Isa akong makasalanan. Naaalala ko palagi, hindi malilimutan ang kasalanan na gawa ko sa iyong banal na harapan. Kaya sino si David, si Haring David na tinatawag ng tao ay hindi hari sa harapan ng Diyos, kundi walang kwentang nilalang na makasalanan sa harapan ni Yahweh. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung abogado ka man, doktor ka man, kung ano man yung titulo mo sa buhay nito, isa kang makasalanan at dapat mo maintindihan at maalala yung mga bagay na ginawa mong kasalanan upang ikaw mismo matutunan mo, i-humble, ipaturo na buhay mo kay Jesus Cristo. Amen. Ikatlong pag-uugali na itinuro sa atin ng Panginoon ay yung tinatawag na meek. Ibig sabihin po nito, gently, easy to be entreated. So pag sinabing meek, ito po yung mababang ang kalooban. Yung napaka-reachable nitong tao na ito. Yung ganun po ba? Tignan mo yung katabi mo. Parang ni batiin, hindi mo makuha batiin eh. Bakit? Naiilang ka kung mamaya, supladahan ako nito. Amen? This attitude needed by a Christian. Yung bang very approachable ka, madali kang abutin, madali kang pakiusapan, madali kang i-convince. Amen? Amen. Hindi ba yung convince ka na? Amen?
Kinaka-awkward ka na, lumayo ka mo dyan. Mainit ang ulo ko. Hello? Is this how we show our meekness to God? No. Yung meekness, it is very gentle. Amen. Imagine how gentle Jesus Christ. Di ba? Nakita niyo kung gaano po ka-gentle po nito si Jesus? Halos walang imik. Napakababa ng kalooban. Kaya nga alam niyo po, ito si Jesus would rather suffer injury than inflict it. Ano po ibig sabihin po dito? Yung bang, di ba, na masaktan siya, mahirapan siya, mag-suffer siya, kaysa siya yung makasakit. Pero tingnan niyo po yung mga tao, mga Kristiyano sa panahon natin po ngayon, huwag mo ko sasaktan, tatamaan ka sa akin. Di ba may attitude po tayo na gumaganti pa po tayo? May attitude tayo na kapag pinasaringan mo yan, papasaringan ka rin yan. Amen? So hindi po yun yung attitude of meekness. Pag sinabing meek, ang ibig sabihin yan, yung kalma ka lang palagi. Yung kahit na pinagwiwikaan ka na ng masasakit na salita, hindi ka pa rin umaalma. Kundi patuloy ka pa rin nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan ka ng puso na marunong magpakumbaba. Hindi ba yung kapag halimbawa, medyo may nasabi ka konti, pagtalikod dito, bumubulong na. Isinusumpa kita. Madapa ka sana. Amen? Amen. Amen. Amen? Amen. Parang hindi na tayo maka-amen ngayon. Ano? Parang iba na yung gustong sabihin, amen, nado ako. Amen, nado ako, pastor. Ganyan ang ugali ko. Amen? Amen. Sabi po dito, now, not out of weakness, but out of humility, realizing one's own poverty of spirit, one's own sinfulness. Anong pinapakita na naman sa atin po dito? Hindi yan kahinaan. Yung hindi ka gumaganti, hindi ka hinaan yun, hindi ka dumagan yun, kundi pagpapakumbaba yun na nakikita mo yung ugali ni Kristo sa katauhan mo. Amen. 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 Yun po yung tinatawag na nagpapalakas sa Espiritu. Amen. Hindi mo ba alam, kapatid sa Panginoon, yung kapag inuinsulto ka ng kapitbahay mo, hindi ka gumaganti, smile ka lang, tumatahimik ka, nagpe-pray ka, hindi mo ba alam, lumalakas ang Espiritu mo doon? Yung kapag pinapatamaan ka ng pastor mo, hindi ka nagagalit, tinatanggap mo yun, hindi mo ba alam ka ng asa sa Espiritu mo yun? Naiibsan yung tinatawag na pure the Spirit, kapatid sa Panginoon. Kaya kung minsan hinahangit ka sa preaching ng pastor, para na sa ganon, lumakas ka sa Espiritu, nang sa ganon, hindi ka maging proud sa sarili mo. Amen. Parang humihina sa pandarito yung amen. Parang nandito lang yata yung amen. Parang hindi na yata matanggap niya, hindi pa pwede yung pastor, pagka kung pinatamaan mo, post kita sa FB ko. Hantayin mo yung post ko doon, meron kang tama doon. Amen? That is not the meek spirit. Amen? Hindi po yun yung tinuturo sa atin doon, kundi tayo po mismo, marunong po tayo tumanggap. Amen? Amen. Kahit mga sinasaktan ka, marunong ka pa rin tumanggap. Because we are for Christ and not for the world. Ang sa mundo, ganti lang ng ganti, fight lang. Pero kay Jesus, fight in the Spirit. Fight a good fight of faith. Yun po yung laban po natin. Kapag halimbawa may kasama ka ng loob, luluhod kay Kristo, mananalangin kay Kristo, bless my enemy, O Lord. Ganun po ang sinisigaw, hindi sumpa. Amen. Sino po dito yung nakaranas na sinumpa niya yung kanyang kaaway? Magsisi ka sa kasalanan mo. Bakit? Kasi yung sumpa na yun, bumabalik yun. Isa mga kapatid sa Panginoon, kahit na masakit ang ginawa sa iyo ng kapwa mo, huwag mong susumpain. Patawarin mo, pagpalain mo, dahil kapag sinumpa mo yan, yung sumpa, babalik sa iyo. Naiintindihan po natin? Amen. Amen? Kaya nga, alam niyo po, ano sabi ng Lord? The vengeance is mine. Sa akin ang paghihiganti. Huwag kayong maghihiganti. Amen? Kasi ayaw ng Diyos na bumalik po sa inyo ang parusa ng Diyos. Now, yung po meekness, there is a good example in the Bible, which is
Ito po si Moises. A good example of meekness is Moises. He was certainly not a weak or timid man. Hindi po siya masasabi natin mahina. Hindi po siya mahinang loob. Kundi malakas ang espiritu. Amen? Amen. Kaya nga kung gusto mo magpalakas ng espiritu, dito lang makukuha mo yan eh. Kapag halimbawa sinubok ka ng kapitbahay mo, hindi ka nagsalita, at ipinag-pray mo lang, I tell you, ibig sabihin niya, lumalakas na yung espiritu. Amen? Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, huwag lang ganti ng ganti. Ano po? Gantihan niyo sila sa pamamagitan ng panalangin at paglilingkod sa Panginoon para makita mo na yung espiritu mo ay lumalago kay Jesucristo. Tingnan niyo po ito po si Moises. Paano po ba naging meek po ito si Moises? Exodus chapter 32 verse 19 to 20. Na sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang buya at ang mga taong nagsasayawan dahil dito nagalit siya. Ipinalipag niya sa paanan ng mundo ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog, pagkatapos dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Meek! Pastor, paano naging meek yan? Wala nga si Moises. Nakaisip kayo ano? Pastor, dinurog yung kuya, pinainom doon sa mga Israelita, meek. Alam niyo po ba kung anong pinapakita po dito? Tahimik tayo sa mga bagay na hindi makatwiran. Subalit pagdating sa Panginoon, doon tayo nagagalit. Kapag nayuyurakan ang Diyos na ating banal na sinasamba. Amen. Kaya nga kapatid sa Panginoon, alam niyo po, tayo mismo, mga naglilingkod sa Panginoon, yung ating katahimikan sa mga bagay sa sanlibutan, yun yung pinapairan natin yung weakness. Pero ano, ang ibig sabihin po natin dito kay Moises, tayo mismo bumabattle sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. We fight for these people who fight God. Ibig sabihin, kapag sila ay nilalaban, niyuyurakan nila ang Diyos sa buhay po natin, we fight back. Paano yung fight back? Makikipagsuntukan tayo, makikipagbunuhan tayo? Hindi. We fight through our prayer. We fight through our service to God. Yung sa ating paglilingkod, sa ating pagdulog sa Panginoon, doon po natin ipinapanalangin ito, mga tao na ito, doon natin sila binabatan, doon natin sila dinudurog, at doon natin ipinapainom sa kanila yung pait ng poot ng Diyos sa buhay po nila. Amen. Sapagkat hindi po nila alam kung ano yung sasapitan po nila kapag niyuyurakan nila ang Diyos sa buhay po nila. Kaya nga po si Moises, nagaling po siya dito eh. Bakit? Nakita po nila kasi na nung umakyat si Moises para tanggapin po itong kautusan na ibinaba ng Diyos sa mga Israelita. Alam niyo po ba, nadata niya na mayroon po silang ginawang guyang ginto na sinasamba po nila. Nagkaroon sila ng Diyos-Diyosan. Kaya nga po, kapag tayo mga kapatid sa Panginoon ay tunay at totoo na naglilingkod na sa Panginoon, wala na tayong Diyos-Diyosan sa buhay natin. Galit na tayo sa Diyos-Diyosan sapagkat there is only one God at hindi pwedeng mayurakan yung ating totoong Diyos na buhay na naglikha ng lahat ng bagay. Amen. This is the heart of Moses. Si Moises, tahimik lang siya kapag siya yung niyuyurakan. Pero kapag si Yahweh na ang niyurakan mo sa buhay ni Moises, bumandak at magpupulo kayong dalawa. Amen? Amen. Kaya nga po, huwag po natin sabihin na tayo po ay kumbaga laban lang ng laban. Kundi dapat alam din po natin kung ano yung laban natin. Hindi ba yung parang dahil nasugatan yung puso mo, nasaktan ka, laban ka na agad, fight back ka na agad. Actually, hindi po yun yung weakness na tinatawag. Tingnan niyo po yung dito yung sinabi po dito, ano to? But when personally attacked, he was very humble. Pag siya po mismo yung inatake, tahimik lamang po siya, hindi gumagante. Okay, tingnan po natin yung isang pangyayari po dito kay Moises. Yung pong pinagmaritesan po siya, chinismis po siya nito mga kapatid niya. Tingnan nyo, may chismisan na rin po nung araw eh. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng Kusita na kanyang pinakasalan sapagkat siya ay nag-asawa ng isang babaeng taga-Kus.
Ang sabi nila, sa pamamagitan ng nagsasalita si Yahweh, hindi ba sa pamamagitan din natin narinig ni Yahweh narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino man nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Inignore lamang po ito ni Moises. Hindi po siya nagwala po dito, katulad ng pag-uwala niya nung makita niya yung kuyang dito na sinasamba ng mga Israelita. So meaning, is not affected. Kahit na imarites ka ng kapitbahay mo, you're not affected. Kahit na siraan ka ng kapwa magagawa mo, you're not affected. Bakit? You know who you are in the sight of God. Amen. You must know who you are. Amen. Kailangan kilala mo yung sarili mo. Amen. I only a skinner at sino ko para magmalaki. Kung lalaban ako doon sa nagchichismis sa akin, sino ba ako? Isa rin ako dakilang chismoso. Naintindihan niyo? Kung nagalit ka sa kanya dahil sa kasalanan niya na ginawa sa iyo, ibig sabihin, paano ka magagalit at paano kang gaganti sa kanya kung yung kasalanan na yun ay ginawa mo rin? Sino po dito galit sa mga chismoso? Asa ko kayo? Wala nang galit kayo. Sino po dito yung mga galit sa mga marites? Ha? Wala na, no? Medyo nakaramdam na agad yung mga espiritu ninyo, no? Hello? Meron po ba? Pating nga po ng kamay. Okay, may tanong po ako sa inyo. Bakit kayo ba hindi marites? Bakit ka nagagalit sa kanila? Amen? Tumahimik ka na lang. Kung marites ka, huwag ka magalit sa kanila. Baguhin mo yung ugali mo at yun ang kailangan ng Lord. Amen? Sino dito yung mga galit sa magnanakaw? Wala, no? Dahil alam nyo, magnanakaw din kayo. Amen? Hello? Yun po yung ibig sabihin po ni Moises dito Kung ako yung personally na aatakihin ninyo, hindi ako magagalit. Because I know who am I into the sight of God. Alam ko na makasalanan din ako Kaya bahala na ang Diyos kung sino ang gumanti sa atin. Amen? Yun po yung kay Moises. At hindi po siya gumaganti ng walang katuturan. Amen? Naintindihan po natin? Hindi po ba yung halimbawa, yung katabi mo ngayon, medyo nairapan ka. Ano naman gagawin mo sa kanya? Tawagin mo si Shikain na pusilapan mo nga sila. Yung bata ngayon aral na aral po kay Sister Karen Amen? Pagka nakaharap niyo pa si Sister Maylin, mas lalo na kayo na ako silapan pa dyan. Hello? Amen? So, ang pinapakita po sa atin dito, hindi po natin kailangan talaga na basta-basta po tayo nagpa-fight back. Yung kailangan talaga yung kababaan ng loob po natin as a servant of God. Amen? Ika-apat, hunger and thirst for righteousness. Yan. So marami po sa atin, kailangan tayo po mismo uhaw at gutom po tayo sa mga bagay na matuwid. At hindi sa mga bagay na ipinapasiwalat sa atin o pinapakalat ng sanlibutan na ito. Minsan alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, that's why we are having this poverty in the spirit. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tayo naghahanap ng katwiran ng Diyos. Hindi tayo naghahanap sa kabanalan ng Panginoon Looking for the righteousness which will meet. Yun ang kailangan po na dapat po natin ditong hanapin. Na kailangan po natin na malaman that we are having spiritual poverty. Yun tayo po mismo. Alam natin na mahirap po tayo pagdating sa Espiritu. At hindi ganap yung Espiritu po natin. And what else? Day, morning, over the same. Parehas din po na dapat na nahahapis po tayo. Kaya nga yung interrelation po nito For in the Spirit, you need to be mourned. If you have mourn, you need to be meekness. At kung may kababaan loob talaga tayo sa Panginoon, alam niyo po ba, naiiral po sa atin yung paghahanap at pagkauhaw, pagkagutom sa mga bagay na banal. Sa mga bagay na makatwiran. Kapatid sa Panginoon, maraming Kristiyano hindi na naghahanap yan. Kaya nga hindi mahalaga po sa kanilang pakikinig ng salita ng Diyos Kaya nga po hindi nagiging mahalaga sa kanilang pagbabasa ng Biblia. Why? Kasi nga hindi sila uhaw at hindi sila nagugutom sa katwiran ng Diyos. But if you are hunger and thirst to the righteousness of God, you will seek.
Ang sabi ng Lord, if you seek me, you will find me. Amen. Kung hahanapin niyo ako, makakasumpong kayo. So sa madaling salita, kung uhaw ka talaga sa katwiran ng Panginoon, maghahanap ka. Amen. Amen? Amen. Pero paano makakasumpong ang isang tao hindi naghahanap? Siya po ba yung hahanapin nito? Hindi. Walang bagay na nakita na hindi hinala. Amen. Halimbawa, nawala yung cellphone mo. Ang sasabihin mo, nawala yung cellphone ko. Laban po ba yung sasabihin mo? Pag halimbawa, nawala yung cellphone mo, nawala yung cellphone ko. Halimbawa, iniwan ka ng boyfriend mo. Iniwan ako. Yun lamang po ba? Hindi po ba naghahanap po tayo? Amen. Kapag halimbawa nawala yung nakatakip mong ulam sa pagkainan mo, sino kumuha ng ulam ko? Hinahanap mo pa rin, amen? Tutuklasin mo yun, sino kumain? Anak, sino kumain? Uy, sino kumain? Tatanungin mo hanggang sa matuklasan mo kung sino. Amen? Amen. Now, ganun din po tayo. If you are looking for the righteousness of God, you will seek with all your heart. Amen. Hahanapin mo ng buong puso yung mga bagay na ito. Amen. Mayroon kang kaunawan at kagutuman sa mga bagay na ito. Kung alam mo sa sarili mo, mahina yung espiritu mo, anong dapat mong gawin? Magpapalakas ka ng espiritu. Amen. Kung alam mo na ikaw ay nahahapis, anong dapat mong gawin? Kailangan magpakumbaba ka. At kung alam mo na dapat kang magpakumbaba, anong dapat mong gawin? Hunger and thirst for the righteousness. Amen. Ito po yung ibig sabihin ng interrelated attitude na tinuturo sa atin ng Lord. Amen. Interrelated qualities. Hindi mo pa pwedeng malaman na ikaw ay poor in the spirit kung wala kang, kung hindi mo nakikita itong bagay na ito. Amen. Kung ikaw ay proud sa sarili mo, hindi mo makikita yung bagay na ito. Now, to hunger and thirst suggests not a half-hearted search, but one exemplified by hunger and thirst to God means full searching. Yun po ang ibig sabihin ng full searching, hindi po partially search. Hindi po yung unti-unti lamang ngayon gusto maghanap, pero sa susunod ayaw na maghanap. Full searching, meaning the full of your life will be searched for the righteousness of God. Amen. Yung buong pamumuhay mo naghahanap ng katwiran ng Diyos. Amen. Hindi lang kapag nasa church ka naghahanap ng katwiran ng Diyos, ng katuwid na buhay sa Panginoon, kundi kahit nasa labas ka, kahit na nandun ka sa hinaharap mo, sa labas ng mundo na ito, ikaw pa rin ay naghahanap ng matuwid na katwiran ng ating Panginoon. Amen. Paul is a great example of full searching to God. Minsan nga gusto natin maglingkod sa Panginoon pero hap-hap lang. Minsan gusto natin kumilala sa Panginoon, hap-hap pa rin. Minsan gusto natin paglingkuran ng Panginoon, hap-hap pa rin. Hindi natin maibigay talaga yung buo. Minsan mag-church na tayo, hap-hap pa rin. Amen. Amen. Bakit? Kasi minsan yung iba late na. Kaya hap na lang yung kanilang naaabutan. O kaya naman sa loob ng isang buwan, hap-hap pa rin ang pag-church. 2 beses lamang sa isang buwan instead na 4 times. Eh ngayon, 8 times na po tayo nag-church. Kaya 4 times na lang nag-church. Kapatid sa Panginoon, hindi pa pwedeng hap-hap pagdating sa Panginoon. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen? Kapag ikaw ba, halimbawa, dumating ang biyaya ng Panginoon sa iyo, gusto mo ba hap-hap din? Amen. Gusto mo buo-buo. Amen? Amen. O halimbawa, Lord, gusto ko mapunta doon sa iyong kalangitan. Hap-hap din. Gusto mo? Hap doon sa langit, hap din sa impyerno. Amen? Gusto mo ba yun? Halimbawa, 1 taon muna sa langit, tapos pagkatapos ng 1 taon ka rin sa impyerno. Gusto mo yun? Siyempre, ayaw na natin maranasan yung impyerno. Kaya nga, kapag naghanap ka sa katwiran ng Panginoon, kailangan full search. Amen. Hindi mo sa katabi mo, full search. Full search. At dapat din matutunan ng mga Kristiyano na kapag nagsisi sa kasalanan, hindi hap-hap. Full. Amen. Amen? Amen. Hindi ba pwede mo na ba? Pwede po ba, Lord? Ito muna ang hihingi ko ng tawad kasi ito gagawin ko pa. Pwede po ba yun? Hindi po. Amen? Hindi ka mahahap-hap sa langit nun. Full time ka sa impyerno. Amen. Tignan niyo po ito si Pablo. Nakita niyo po yung full searching niya pagdating sa Panginoon. Sabi ni Pablo po dito, ano po? Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Ngunit dahil kay Kristo,
ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Hindi haprak. Isa sa atin haprak eh. Yung pagpapahalaga kay Kristo, mayroon pang ibang mas mahalaga sa Kanya. Haprak. Yung pagbibigay ng panahon kay Kristo, mayroon pang ibang binibigyan ng panahon. Haprak. Amen. Yung mahalaga si Kristo sa buhay niya, pero mas mayroon pang higit na mahalaga sa buhay niya. Haprak. Kaya nga, full search for the Lord ang kailangan po natin. Ikalima, yung tinatawag na merciful, yung pagiging mahabagin. Amen. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang mahabagin yan. Loving towards those in misery, yung kung katulad ng sa Good Samaritan, hindi niya kilala pero tinulungan niya. Ikaw, kailan ka tumulong nang hindi mo kilala? Minsan, karamihan po sa atin, minsan mga kapatid sa Panginoon, huwag po kayo masasaktan, pero ganito po ang pagtulong po natin. Gusto natin pag tumutulong tayo, yung sisikat tayo. Gusto natin kapag nagbibigay po tayo, yung makikita ng badlak. Amen? Hindi ba yung halimbawa, sandali, hindi naman ako kilala nito, bakit ako tutulong dito? Hindi naman ako makikilala ng mga tarim na maging maprilatro po ako matulungin dito sa tao nito. Kapatid sa Panginoon, gusto po na malaman po ninyo, mas higit na tulungan mo yung mga taong hindi mo kilala, pero nangangailangan talaga sila. Amen? Amen. Pero hindi ko naman sinabi na huwag kayong magtulungan po dito, no? Kasi pinilin din po sa atin ng Panginoon to na magtulungan po tayo. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya naman, pinapakita po dito na talagang totoo merciful, yung kahit na hindi mo kilala, binibigyan mo ng panahon sa buhay. Amen? Amen. Amen. Minsan kasi sabi mo, wala na tayong pakialam, hindi ko makilala yan, pabiyak mo siya dyan. Amen? Halimbawa, nakita mo nahulog sa kalabaw. Nandun sa isang bukid, nahulog sa kalabaw, pabiyak mo nga siya. Hindi ko naman kilala yun. Buti nga sa kanya. Di ba nagagalit pa tayo? Pero alam niyo po, itong Good Samaritan na ito, it doesn't yet know God in him. Pero, anong ginawa niya? Yung ugali, nakita ni Jesus sa kanya, kaya naging uwaran ito sa mga tao sa kanya na nakakakilala. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, be like this Good Samaritan, na yung kanyang pagtulong ay hindi limited, kundi yung kanyang pagtulong ay talagang walang hanggan. Amen. Hindi siya tumulong na, sige, ako nasagot ng gamot mo. Pero ang ginawa po dito, sige, gamutin mo siya, at kung kulang pa yung bayad ko, babalik ako dito, at pupunan ko yung kabuuan. Amen. Kapatid sa Panginoon, minsan tayo tumutulong, pero konti lamang. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Katulad nga po dito, ay hindi na natin alam kung meron pang tumutulong sa atin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, be merciful. Kung ang Diyos na habang po sa atin, binigyan tayo ng full salvation at hindi half salvation lamang. His mercy endures forever. Forever. Sinabi po dito forever. Hindi once in a time lang. Once in a lifetime lang. Minsan tayo kapag nahabag po tayo, halimbawa, let's say, dito sa church ito, nahabag ka, sige, tulong tayo sa church. Pero pagdating ng araw, wala na po yung kanyang kahabagan. O kaya naman, halimbawa, sa tao, sa kapitbahay, o sa kakilala, minsan lamang tutulong, pero hindi po yung forever. Kapatid sa Panginoon, our mercy endures also forever. Amen. Amen? Amen. Kaya nga ang Diyos nahabag po sa atin na every time na magkakasala ka, willing ka na patawarin ka ng Panginoon. Amen. Hindi siya nagbigay ng limitation sa pagpapatawad niya sa iyo. Kaya ano sabi niya? How many times do I forgive? Nagkasala sa akin. Ang sabi po sa kanya, ano sabi po ni Jesus kay Peter? Sabi niya, 70 times 7. So meaning, kapag nagawa mo yung 70 times 7, marunong ka nang magpatawad ng no limitation. Amen. Amen. Yung magpatawad ka lang ng 100 beses, ibig sabihin nun, nasanay ka na practices mo na yung pagpapatawad at hindi, wala ng mga kasalanan na hindi mo kayang patawarin. Amen? Amen. So, ibig sabihin, ang ganda ng kalooban talaga ng kahabagan ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya gusto ko po rin makita po ninyo po dito, ang ating kahabagan kailangan hindi limited.
Amen? Amen. Amen? Amen. Pastor, kung ako nga po, kailangan kahabagan ako eh. Matagal ka ng kinahabagan. Yun yan sa kalagayan mo yan, kinahabagan ka na. Dahil sa katutak, sa katerbang pagkakasala ang nagawa ng katulad natin, pero until now, buhay pa tayo at kumikilala, tinatawag pa rin sa harapan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, He is merciful God. Hindi siya nakalimot sa'yo. Hindi siya nawala ng habag sa'yo. Na kahit na kung minsan kumakalimot ka sa Panginoon, pero still nakakabalik ka sa Panginoon, it is the mercy of God into your life. Kung minsan nagalit ka na sa Lord, isinupa mo na ang Diyos sa Panginoon, pero binalik ka pa rin sa Kanya. He is merciful God. Amen. Kaya hindi niya napapansin. Ang buhay mo, hindi ka naman talagang nasasadlak ng todo, kundi bumabangon ka. It is the mercy of God into you. Di ba yung dati, ang laki-laki ng problema mo, hindi mo nakita yun na halos talaga nagdurugo yung puso mo doon. Pero anong ginawa ng Lord? Kinahabagan kanya, kaya inibsan niya yung problema mong yun. Amen. Kaya lang po, minsan tayo na po yung walang habag eh. Kaya hindi tayo makabalik sa Panginoon. Dahil kalikasan ng tao, wala talagang habag. Bakit? Kung talagang tayo yung may habag, hindi ka mawawala sa Panginoon because the author of mercy is no other than Jesus. Amen. Kung hindi dahil sa habag ng Panginoon, hindi po tayo maliligtas. Possessing a forgiving spirit toward those who sin against them. Marami po sa ating Kristiyano na, pero hindi pa rin marunong magpatawad. Kristiyano na, pero meron pa rin kondisyon ng pagpapatawad. Amen. Amen. Bakit ko po sinabi na mayroong kondisyon ng pagpapatawad ng isang katulad natin? Sapagkat ang pagpapatawad ng Panginoon, walang kondisyon eh. Amen. Tingnan niyo po ito, paano po ba ito? Si Jesus po, kung mapapansin po natin, sabi po sa Lucas chapter 23 verse 34, buksan po natin yung Biblia po natin. Luke 23 verse 34, nandiyan na po ba kayo? Amen. Okay, sabi po dito, 23:34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapa na rin sila upang malaman kung alin sa kanyang kasukutan ang mapupunta sa isa't isa. Tingnan niyo po ito, no? Until then, alam ni Jesus, yung nangyayari. Ang nagkanulo sa kanyang tao, ang nagparusa sa kanyang tao. Amen. Pero sino yung kanyang recipient ng kaligtasan? Tao. At then makikita po natin sa ilalim ng krus, habang siya'y namamatay na at sinasabi, nagwiwika, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinagsusugalan pa yung kanyang kasuutan. Imagine natin the sin. Amen. Pero still, sakop po, yun ang full of mercy ni Jesus. Amen. Nakita niyo po yun? Ano pong ibig sabihin po dito? Wala pong condition yung kanyang pagpapatawad. So, ibig sabihin po dito, hindi po ba yung katulad sa tao? Sa tao, mayroong kondisyon. O sige, papatawarin kita, pero basta kailangan, hindi mo na ako iirapan, ha? Di ba? Pero pag inirapan mo ako, balik ulit tayo sa dati. Hindi po ganun po ang pagpapatawad. Okay, tingnan pa po natin. Ito po si Stephen. Ito po si Esteban. Tingnan niyo po, anong po rin sabi po niya? Ama, huwag niyo po silang papanagutin sa kanilang mga kasalanan. Imagine that, pinatay na siya, binato na siya, dahil kay Kristo wala siyang ginagawang pagkakasala sa mga tao na ito. Pero anong hiling niya pa rin sa Diyos? Patawag niyo po silang panagutin sa kanilang mga pagkakasala. Gawa chapter 7 verse 16, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan ito, at pagkasabi nito, siya ay namatay. Ano nangyari sa kanya? Namatay. Pero nagpatawad pa rin. Pinatay, nagpatawad pa rin. Ikaw, ilagawan lamang ng ulam, hindi na makapagpatawad. Hindi naman binayaran sa utang, hindi na makapagpatawad. Amen. Nahirapan namang hindi na makapagpatawad. Kapatid sa Panginoon, yun po yung gustong ituro sa atin ng Panginoon po sa dito. Amen? Amen. This is one kind of attitude that we need to have in our life as a Christian.
Jesus stressed these characteristics on several occasions. Ito po yung talagang iminumungkahi niya, binibigyan niya ng diin. He also insists this attitude to all in teaching on prayer. Ano po ba yung kanyang pagpapatawad dito? Alam niyo po, ang isang taong mahabagin po, mayroon po talagang bukal sa kanyang puso ang pagpapatawad. Pero kapag huwag mong asahan na ang isang tao ay marunong magpatawad kung walang habag. Amen? Amen. Sapagkat ang totoong tao na mahabagin, yun yung totoong nagpapatawad. Amen. Pero kapag matigas ang puso ko niyan, gusto ko ba malaman mo, kahit patawarin ka niyan, hindi totoo ang pagpapatawad niya. Amen. Kaya makikita mo talaga yung totoo nagpapatawad, malambot ang puso niya. Amen? Amen. Makikita mo, yung talagang totoo nagpapatawad, makikita mo, baka i-provide ka pa niya ng mga pangangailangan mo. Ang hirap ano? Because this is a mercy of God into us. Hindi niyo po ba napansin? Nagkasala tayo sa Kanya, pinatatawad niya tayo, pinibless niya pa ang buhay natin. Amen. Lagi pa natin sinisigaw, God will provide, God will provide. Ang Diyos ang bahala sa buhay ko. Pero hindi mo alam, patuloy pa rin yung pagkakasala mo at hindi mo nakikita yung habag ng Diyos endures forever. Yung pagpapatawad ng Panginoon ay hindi na uubos kailanman. Amen. Amen. Pakitanong mo nga yung katabi mo. Ako ba ang pagpapatawad ko ay walang ubos? Ako ba ang pagpapatawad ko ay walang ubos? Bakit hindi niyo matanong? Baka sagutin kayo, ano? Mukha kang hindi ka marunong magpatawad, eh. Amen. Hello? Sabi po dito, Matthew chapter 6 verse 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng Ama na sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ganun lamang po yun. A merciful people or person forgive. Amen. Kapag ikaw mismo mahabagin ka, hindi mahirap humingi ng tawad sa Panginoon. Amen. Kaya nga hindi niyo po napapansin, marami pong tao ang titigas ng kalooban. Amen? Amen. Pinatawad siya ng Diyos pero hindi siya marunong magpatawad. Gusto niya siya maliligtas pero yung kapwa niya na nagkasala sa kanya, ayaw niya maligtas. Amen? Hindi niyo po napansin po yun. Gusto mo ikaw meron kang kaligtasan, gusto mo mapasalangit yung buhay mo, pero yung nagkasala sa iyo, gusto mo ma-impyerno. Di ba yung pa yung sumpa mo sa kanya? Sa nakaaway mo, nakaalitan mo, ano sumpa mo sa kanya? Ano sinasabi mo sa kanya? Ma-impyerno ka sana. Amen? Samantalang ang Diyos, anong ginawa ng Diyos? Ipinasalangit ka niya. Hindi ka niya pinabayaan na ma-impyerno ka. Samantalang ikaw doon sa nagkasala sa iyo, ano sabi mo? Ma-impyerno ka sana sa ginawa mo sa akin. Amen? Bakit hindi na po tayo maka-amen, mga kapatid? Damang-dama na ba sa puso natin na nawawala na yung ating pagiging mahabagin? Now, nagdagan pa po natin para mahusto natin itong bagay na ito. Pure in heart. Mayroong malinis at busilak na puso. Paano po ba ito? Singleness of heart, the honesty which has no hidden motive, no selfish interest, and is true and open in all things. Ano po ba yung makikita mo dito? Walang masamang hangarin sa puso. Amen. Yung hindi nagbabalak ng masama sa kanyang kapwa. Yun po yung merong pure in heart. Amen. Hindi nag-iisip ng masama na gawain para sa kanyang kapwa. Refers to one who is sincere, honest, without hypocrisy. Anong ibig sabihin po dito? Yung hindi po pagpapakitang tao lamang, hindi pagpapaibabaw, kundi totoo na bumubukal sa kanyang puso yung kanyang kabutihan. Amen. Yung malinis na puso. Amen. Hindi lamang pakitang tao lamang po yung pagpapalinis, kundi kahit na po saan lugar talagang nag-uumapaw yung kalinisan ng kanyang puso. Sa burol ni Yahweh, sino nararapat tumahon sa banal niyang templo? Sino dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, if you have a pure heart, hindi ka rin magiging sinungaling sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. At hindi po tayo, wala po ibang Diyos sa buhay po natin, kundi ang ating Panginoon. Amen. 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 Ikapito, yung po tinatawag na peacemaker. Yan. Hindi po yung gatong. Kabaliktaran ng peacemaker, gatong. Amen? Yung bang halimbawa nakikita niya na nagkakainitan na yung dalawa, gagatungan pa.
Mas lalo pa pag-iinitin. Oh, narinig ko nga yung sinabi niya, sabi niya gano'n, nabaho na hininga mo. Chismis ka raw ng chismis, pero hindi mo namamalaya ng baho raw ng hininga mo. Diba? Ginatungan pa. Instead na pagbatiin niya ito, pag-ayusin niya ito, siya po yung kumbagay parang magpapasiglang pa. Amen? These are those who devote their lives to making peace by following the Prince of Peace. Because our God, our Jesus is a Prince of Peace. Siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Amen. Kaya ang bawat sumasamba at nananalig kay Jesucristo ay gumagawa rin ng kapayapaan. Amen. Tanungin mo yung katabi mo ngayong oras na ito, kapayapaan ka ba sa sambahayanan mo? Kapayapaan ka ba sa sambayanan mo? At pakitanong nyo na rin siya sa oras na ito, dito ba sa church na ito, kapayapaan ka? Dito ba sa church na ito, kapayapaan ka ba? Medyo mahirap na ang labanan ngayon. Amen? Yung makita mo nga lang, hindi ka na mapayapa. Tapos magbibigay pa ng kapayapaan. Amen? Kaya nga, yun yung isang bagay na kailangan mayroong attitude. Ang isang katulad natin kay Kristo. Amen? Involves effort to be at peace with all men. Tayo mismo, gumagawa tayo ng ipagkakasundo. Nagsisikap tayo na gawin yung mga bagay na yun. At hindi yung tayo yung nagiging bunga ng kaguluhan, most especially this church. Amen? Amen. Kaya nga kung minsan makita mo sumbong dito, sumbong doon, sumbong ganito. Kaya hindi magtatagal mukha ka ng sumbong. Amen? Awa kayo dyan. Ano mga iniisip ninyo. Amen? Bakit? Pag nakausap mo, Pastor, si ganito po. Pastor, si ganyan po. Sister, si ganito. Pastor, si ganito. Kaya ano mangyayari? Mukha ka ng sumbong. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsusumbong. Huwag kang magsusumbong. Yung totoo lang. Totoo lang. Amen? O, tingnan nyo, nag-aaway na dito sa harapan. Involves helping others to be at peace with God by proclaiming the gospel of peace. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo kung anong ibig sabihin nito? Listen, dito po kayo tumingin. Sabi po nito number 2, sabi ng number 2, involves helping others to be at peace with God by proclaiming the gospel of peace. Alam niyo kung anong ibig sabihin nito? Tanungin mo yung katabi mo, alam mo kung anong ibig sabihin niyan? Alam mo kung ano ibig sabihin niyan? Ito ang ibig sabihin niya, pakisagaw mo sa kanyang tenga, magakay ka. Magkakay ka! Yan. Para tayo makapagbigay tayo ng peace sa kapwa po natin, dalhin natin kay Kristo. Amen. Ihayag mo yung mabuting balita kay Kristo, dalhin mo sila kay Kristo, and doon sila magkakaroon ng kapayapaan. Amen. Ang taong wala kay Kristo, walang kapayapaan. Amen? Without Christ Jesus, there is no peace. Ano makakapagbigay sa iyo ng peace? Pera? Ano makakapagbigay sa iyo ng peace? Titulo? Ano makakapagbigay sa iyo ng peace? Kasikatan? Kaya nga po yung mga artista, wala pong peace eh. Bakit? Halos hindi na nila ma-private yung kanilang buhay po nila. Bakit? Kasi kailangan i-public po sila. Amen. Buti nga po tayo, mayroon tayong peace as a follower of Christ Jesus. Si Jesus po mismo yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Bakit? Kasi wala po yung condemnation to those people who accept Jesus and believe Him. Amen. Kaya nga yung kapayapaan, ano sabi po ng Roma chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mapalad ka kahit mahirap ka, mayroon kang Jesucristo. Mapalad ka kahit may problema ka dahil niligtas ka ni Jesucristo. Ang ibig sabihin na mayroon na tayong mapayapang relasyon kay Jesucristo. Kapag dating ang araw, doon tayo sasagalan pa ng todo sa kapayapaan sa langit. And last, are persecuted for the righteousness' sake. Marami po sa atin pinag-uusig hindi dahil sa katuwiran ng Diyos, hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa personal lamang na hangarin. Tayo po ay kaisa kay Kristo, kaya kung tayo man po ay inuusig dahil kay Kristo, magalak ka. Who have allowed themselves to be persecuted and have endured persecution. Sino po ba dito yung
Inuusig dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon, but still, nananatili pa rin siya sa Panginoon. Mapalad po kayo. Sino po dito yung parang laging nasasaktan siya dahil sa ginagawa niya sa Lord? Di ba, nagsisikap siya sa Lord, pero inaaway siya. Pinagwiwikaan siya ng masama, pinipigilan siya, at sinusumpatan pa siya. Kapatid sa Panginoon, magalak ka. At magpatuloy ka sa Panginoon dahil tatanggap ka ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. The idea is that they did not plead for it, but willingly submitted to when it came to them. Na kahit na dumating sa iyo yung maraming pag-uusik sa buhay mo, you won't stop. Hindi ka titigil dahil alam mo, it is the part of your having Christ in your heart. Sama yun eh. Sa paglilingkod natin kay Kristo, uusigin po tayo. Katulad ng mga ginawa sa mga propeta, sa mga apostol, sa ibang mga tao naglingkod kay Kristo ng tapat, tayo rin po na kumikilala kay Kristo ay uusigin. Huwag ka papayag na usigin ka dahil lamang sa karamutan, dahil lamang sa masamang ugali, dahil lamang sa pagiging makasarili. Kundi dapat bilang Kristiyano, inuusig ka dahil sa iyong tapat na paglilingkod kay Hesus Kristo na ating Panginoon. Amen? Amen? That such persecution would open up lead those who are citizens of the kingdom. Kung inuusig ka, matuwa ka kasi isa ka ng mamamayan ng langit. Kung inuusig ka dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, inaaway ka, pinipigilan ka, at iyuyurakan ka, iniinsulto ka, at pinagsasalita ka ng bawang kasinungalingan na masasama, I tell you, kabilang ka na sa mamamayan ng langit. Ibig sabihin po nun, hindi yung mga tao na yun ang nagpa-persecute sa iyo, but no other than our enemy. Yun yung gusto na talagang usigin ka para bumagsak ka, lumaglag ka kay Kristo at mawala ka kay Kristo. Amen? Amen. Alam niyo, the best things that we can do to those who persecute us, tell him about Christ. Sabihin mo sa kanya yung pag-ibig ni Kristo sa kanyang buhay. Alam mo, kahit na inuusig mo ko dahil sa paglilingkod ko kay Kristo, hindi mo ba alam na mahal ka rin ng Diyos? Alam mo, kahit kumukontra ka sa paglilingkod ko, hindi mo ba alam na si Jesus nag-alay ng buhay niya para sa iyo? Huwag mo siyang gagantihan sapagkat ito'y nagsisimbolo ng isa ka ng mamamayan ng langit. Kaya wala kang dapat ikagalit doon. Kung pinipigilan ka man ng kapwa mo o sino man, kaibigan mo o sino man tao, dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, ibig sabihin niyan nahahayag na ikaw ay isang citizens of heaven. Amen. 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 Bakit ano po ba sabi po sa ating Philippians chapter 1 verse 29 to 30? Dahil ipinagkaloob na sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikipaglabang nakita ninyong ginawa ko noon at nabalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Kaya nga, if you are for Christ Jesus, I tell you, hindi mo mamimiss itong bagay na ito. Ikaw rin magsasuffer ka ng ganitong pag-uusig. Ginawa kay Kristo ito, ginawa sa mga propeta, ginawa sa mga alagad niya, gagawin din nila ito sa atin bilang mga mananampalataya at naglilingkod kay Hesus Kristo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, magalak ka kung inuusig ka na dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Subalit mga kapatid sa Panginoon, ang kabaligtaran po nito, kung walang umuusig sa iyo, ang ibig sabihin niyan, ikaw mismo, mag-alala ka sa sarili mo, sapagkat baka kulang pa ang ginagawa mo para sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, this is the truth. Sabi niya, uusigin kayo na dahil sa akin, pagwiwikaan kayo ng masama, ng pawang kasinungalingan. Mag-alala kayo, sapagkat ginawa nila ito sa mga naunang propeta. Mga kapatid sa Panginoon, sa oras po nito, kung ikaw ay inuusig, there is a great benefits, reward, for you to have this all kinds of attitude in Christ Jesus. Ano po ba yan? Okay, tignan po natin. Benefits those who have this kind of attitude. Una, there is a kingdom of heaven. Mayroon po tayo. Makakapasok tayo sa kaharian ng langit. They shall be comforted. Na kapag tayo po inahahapis, mayroon pong Diyos
na magko-comfort po sa atin. They shall inherit the earth. Kapag tayo po, meron pong kababaan ng loob. They shall be healed. Kapag tayo po'y naghahanap sa katwiran ng ating Panginoon, they shall obtain mercy. Kapag tayo po'y mahabagin, they shall see God. Kapag tayo po mismo, mayroon tayong tapat na puso at pusilak na puso sa Panginoon, they shall be called Son of God. Kung tayo po ay gumagawa ng pagkakasundo ng kapwa po natin. And all these things for us is the benefits of what we have. On what kind of attitude or the qualities of attitude having in Christ Jesus. Kapatid sa Panginoon, ang sarap gawin itong mga bagay nito. Although ang hirap i-perfect po nito, pero kapag pinagsikapan mo ito, doon mo mararamdaman that you are qualified now to have access in heaven. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, huwag mo pang hinayangan na matutunan itong mga bagay nito. Sapagkat kapag natutunan mo itong mga bagay nito, yung quality ng pagiging ugali ng isang tao na dinigod kay Kristo, I tell you, wala ka ng tao. For sure, pagdating ni Kristo, kasama ka doon sa kanyang karya. Tayo po'y magsitayo sa presensya ng Panginoon. All the glory is to Christ Jesus alone. Now, practice all these kinds of attitude, these qualities of attitudes, having in Christ Jesus. Practicesin po natin itong bagay na ito. Sapagkat ito po yung nararapat na katangian ng isang tao sa kanyang ugali sa harapan ng ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Upang sa kanyang pagbabalik, tayo po ay maitalaga sa kanyang pagpasok sa kanyang mahalaga. Kapatid sa Panginoon, ito po yung pagiging Christ-like. Yung tayo po mismo ay mayroong ganitong quality sa buhay po natin. Glory to Christ Jesus. Imagine mo yung kagandaan ng ating Panginoon sa oras na ito. Imagine mo itong mga attitude na ito na pinag-aaralan po natin sa oras na ito. At yun yung kagandahan ni Yesu Cristo. Yung kabutihan ng Diyos na ito ay nag-uumapaw sa ganitong klaseng kalidad ng pag-uugali na meron ng Diyos na ito. Sagana magpatawad, sagana sa kababaan loob, sagana sa pagkakaloob, sagana sa biyaya ng kapayapaan, sagana sa lahat ng bagay ng Panginoong Jesucristo. At yun ang gusto niya na ipasok niya ang ating mga puso. Let us practice this attitude. Kung titignan mo ng mukhaan ng ating Panginoong Jesucristo, makikita mo kung gaano kaganda. Hindi yung ganda ng kanyang itsura, kundi yung ganda o silak ng kanyang kalooban. Kapatid, minsan alam niyo po, ang tinitignan lang ng tao yung ganda ng itsura ng panlabas. Subalit yung kanyang kalooban, hindi niya nakikita kung ano ang nasa loob nito. Kapatid, sa oras na ito, as a Christian, huwag mong pagandahin yung panlabas mo. Huwag lamang yung panlabas ang pagandahin mo, kundi yung kalooban na kinakailangan ng ating Panginoong Jesucristo na makita niya sa ating kalooban para na sa ganoon. Pagdating ng araw, kasi lang tayo sa kanyang ililigtas pagdating ng araw. Kapatid, makita mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos na puno-puno ng pagpapakumbaba, puno-puno ng pagpapatawad, puno-puno ng kapayapaan, puno-puno ng kasaganahan, ng kagandahan ng kalooban. Kapatid, sa oras na ito, hinihiling ng Panginoon sa iyo, these changes will come into you right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, I declare in the Spirit of God that every one of us here in this room
shall have all these qualities of attitude that is given to us by Christ Jesus. Hinihiling ko sa Panginoon na magkaroon tayo ng ganitong tamang pag-uugali pagdating sa harapan ng Diyos. Hindi pang makasarili, hindi maling motibo, hindi mapagtaas, at hindi nagyayabang sa kanyang sarili, kundi buong pagpapakumbaba na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. At sa oras nito, mga kapatid sa Panginoon, why don't you claim it in the name of Jesus? I-claim mo sa oras dito, Panginoon, baguhin mo ako according to the qualities of attitudes that having in your words right now, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, kiniklaim ko na magkakaroon ako ng ganitong ugali in the name of Jesus towards you, Lord. It will appear to us, O God, as a Christian who follows you, Lord. Bigyan mo kami ng ganitong klaseng pag-uugali, O Lord, sapagkat gusto namin mahayag kami, Panginoon, bilang totoo mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. And not like the Pharisees, O God, and those who are in the Laodiceans church, O God, hindi po dapat ganun, Panginoon. Kundi ang kailangan po namin, Panginoon, yung katulad ng kay Stephen, katulad ng kay Moises, katulad ng kay David, Panginoon, at higit sa lahat, katulad ng sa iyo, Panginoong Jesucristo. Pagumapawid mo sa puso namin ito, Lord, na sa ganoon maging tama, Panginoon, ang aming paglapit sa iyo, God. At hindi kami magsayang ng panahon, Panginoon, sa mga bagay na aming ginagawa para sa iyo, Lord. At magbunga ito, Panginoon, sa amin pagdating ng araw sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Panginoon, advise us, O Lord, right now, by your Spirit, O Lord, turuan mo kami, Panginoon, kung paano namin papaupisahan ang pagbabago na ito sa aming buhay, O God. Starting today, Lord, we pray, O God, that the same Spirit of our Christ Jesus, O God, Lord, will be imparted into every one of us heart, O God, in the name of Jesus, O God. Panginoon, maraming salamat po sa oras dito, O God, at hayaan mo, Panginoon, nataglayin po namin, Panginoon, ang mga biyaya na ito, O God. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Itinataas ko sa iyo ang bawat isa sa oras nito, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, ng the same Spirit, O God, at hayaan mo, Panginoon, na sumagana, Panginoon, sa Espiritu mo, Panginoon, sumagana sila at magumapaw sa iyong kagandahan, O God, sa pagpapatawad, Panginoon, sa pagpakaloob ng mga bagay na ito, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon, Lord. Hayaan mo sumagana ang Espiritu mo, Panginoon, ngayon ang magpakailanman, O God. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, O God. At gamitin mo po kami, Panginoon, upang makapagdulot kami, Panginoon, ng kapayapaan sa bawat kapwa po namin, O God. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Balutin mo po kami ng iyong banal na dugo at hayaan mo mahayag sa buhay po namin, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, at Espiritu, Panginoon, ang katatagan, Panginoon, na upang sa ganun sumagana kami sa pananampalataya, Lord, na maglalagay sa amin sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan, O God. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa, siksikling at ang mga paw na pagpapala, O Lord, at walang lalabas ng church dito, Panginoon, na hindi taglay ang pagpapala na nagmumula sa iyong mga kamay, O God. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito, Lord. Kiniklaim namin, Panginoon, ang katagumpayan ito, O God. Sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo, nagtagumpay kami lahat na namin, O God. In Jesus' mighty name, O Lord. Salamat sa inyo namin. Ibinabalik ang lahat ng kapalit karangalan sa tanging pangalan mo po lamang. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless you po.